residual kasi yung pinag-uusapan. Residual kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. This is not just an ordinary traditional business na may passive din naman, 'di ba? Pero you have to really focus on it ng ilang taon, talagang tsatsagain mo yan, babantayan mo yan, and maglalabas ka rin talaga diyan ng ng pera para masustain mo, 'di ba? Because may overhead expenses. So, hindi basta-basta kung gusto mo talagang mag-succeed yung negosyo mo na yan. 'Di ba? Pero ang maganda kasi dito sa IAM Worldwide because it's a network marketing business. 'Di ba? Meron siyang promise na residual income. Dadating yung panahon na kahit wala ka nang gawin, 'di ba? Minimal na lang yung trabaho mo dito, minimal na lang yung ginagawa mo, meron ka pa ring receive na income. And speaking of income, 'di ba? Kaya naman natin 'yan gusto is because not just for your personal gain but for your needs, your families, 'di ba? Na kailangan din 'yan, yung may pangarap ka, may pangarap yung pamilya mo, tama ba? Para din naman 'yan sa kanila eh. Kaya kung ang pinag-uusapan natin eh pamana, 'di ba? Napakagandang pamana naman nitong IAM, itong business na 'to, yung account mo. Pag Crown Alpha Mentor na 'yan, baka pag-agawan ka. Tama ba? So kasi lalo kung nagpa-passive na 'yan. 'Di ba? Kaya kailangan mentors ngayon ngayon pa lang, simula pa lang sipagan natin. 'Di ba? Parang si Mentor Eric, ayan no, kaka-join lang. Shout out to one of our top mentors din dito sa Team 1, no? Sapphire Elite Executive. And first celebrity car achiever in IAM Worldwide. Saan ka pa? Diba, artista na, ginagawa pa tong business, nagbi-build ng grupo. 'Di ba? Talagang nasunod dun sa sistema ng negosyo na tayo mismo, 'di ba? Hindi natin kailangan magduda pa. Hindi natin kailangan mag-hold back. Itodo na natin kasi mismong sila ginagawa nila. Tama ba? Do you agree? Kasi pag hindi ka nag-agree, mag-leave na ako dito. Hindi, joke lang. Ayan, ako excited ako for everyone dito kasi yan din naman talaga yung gustong mangyari ng mga mentors nyo. 'Di ba? Wala nang iba, kundi everyone talaga, pare-pareho tayo dito mag-succeed. So, as I start with my mentoring, maikli lang to sabi ko kay mentor ay maikli lang. So, papahabain ko. Kasi maikli lang eh. Baliktad, no? Ayan. Super onti lang nung magiging message ko for tonight. Pero mentors, ito kahit naman sinong speakers, kahit na anong mga training pa, topics pa yan, kahit pa ulit-ulit yan, you make sure you attend pa din. You give time to learn. Uh, Not just to learn, ano ba? Hindi lang tayo uma-attend ng training kasi for ourselves eh. Lagi niyong tatandaan yung You to Dreams natin na training na you have to teach also. So, yung pag-attend yun ng training, sayang yung oras na uma-attend ka lang, nakikinig ka lang. Yes, good yan kung nakukuha mo siya on your own. Pero you have to apply it, meaning you have to pass it on. So, gawin mo siya sa sarili mo and ituro mo siya. So, yung pag-attend ng training, take advantage nyo. Bigyan nyo talaga ng time and commitment na intindihin yung mga sinasabi ng speakers, again, kahit paulit-ulit yung topic, kasi hindi mo magagamay yung training, hindi mo rin siya maipapasa pag hindi mo paulit-ulit naririnig. Tama ba? Yung isang beses na pag-attend, try mo, ituro mo na siya, mahirap. 'Di ba? Kailangan mo ulitin, tama ba? So, na maganda diyan, different speakers, different mentors, different wisdom 'yon. So, kailangan lagi lang kayong uma-attend kahit sino pa yung speakers. Okay. So, for everyone here, no, pare-pareho naman tayo dito na nag-join sa I Am Worldwide. May mga kanya-kanya tayong reasons. Can I see yung mga reasons nyo, yung mga why nyo, bakit kayo nag-join sa I Am Worldwide? Dito sa comment box, sa chat box, anong anong dahilan mo, bakit ka nag-join? What's your purpose? Oh, para magkaalaman na. Ayan. Oo, gusto ko lang makita, no? Yan.
Pwede niyo bang ikwento yung specific reason bakit ka nag-join sa IAM? Like example, naghahanap ka kasi ng barley dahil may sakit yung nanay mo or yung ano mo, yung mga ganun ba? Etong for the family, okay. Ano yan? Maganda yan, Ments, na yes. For the family naman, yes. Okay. Matagal ko na po siyang hinihiling kay Lord. Okay. Grabe no, answered prayer no. Deepest why magkasama-sama kami na kumikita para sa comfortable life ng buong pamilya. Okay. Para hindi na maghirap, ang hirap maging mahirap. Tama eh. For the health benefits para sa mama ko, sabi ni Mentor Michael. For family use, okay. Financial and time freedom, and crush ko kasi si Menscat. Ay, may, may ganon. Mentor Eric, pakilig. Ayan. For my health to my family. Gusto ko entry ang barley. Okay. Not to go abroad anymore, sabi ni Mentor Michael. Uy, RN, no? Si Mentor Michael, nurse by profession. Ano, yung iba po, ayan. From other MLM company, na curious kami kung bakit top 1 ang IAM. Okay. Sabi ni Mentor Nathaniel. Time and financial freedom para sa mga kids namin, para secured na sila soon. Thank you, Mens. Okay. Ayan, nakita ko yung mga reasons nyo. Tsaka yung purpose nyo. Joining pa lang to ha. Joining pa lang. Hindi pa yung bakit mo ginagawa. For my family, para makatulong po. But anyway, ano na natin, no? I-together na lang natin yan. Bakit ito yung first question ko, mentor? Kasi actually, ito ginamit ko to sa isang mentoring session din. Itong mismong message ko tonight. Um, Marami kasi nag-join sa I Am Worldwide. Hindi pa sila sure. No, hindi pa sila sure sa purpose nila. Pero alam nila ba't sila nag-join. Una sa lahat, they need the product. Tapos meron pang bonus pag naka-refer, ito pa nga yung term. Pag naka-recruit ako, meron akong komisyon, o, 'di ba? So tingin nila recruit, 'di ba? Yung iba naman, gusto ko magbenta kasi online seller naman ako. Yeah, for extra income, sabi ni mentorship. So, pero yung purpose kasi, hindi pa kasi yan. Hindi pa nila talaga yan nalalaman. But it's good na hear. Yung mga sagot nyo, nakita ko agad ang lalalim na. So, good job mga meds. O sabi ni Mentor Benzar, may acid reflex daw siya. Okay. Acidic ka ba, meds? Okay. Ayan. Sabi ni Mentor ay, ayaw ko na maghirap. Gusto ko yumaman. Gusto ko kapag may nangailangan, mas madali makatulong. Time freedom and financial freedom at mag-enjoy lang. Travel, travel. O, di ba? Kape-kape sa Korea, Japan, mga ganun. Okay. Yung mga nabanggit nyo mga mentors, alam natin yan, kaya yan kaya yan mangyari because of the business. Pero kailangan din natin siyang trabahuhin. Kailangan din natin siyang i-work out, no? Kailangan siyang, ano ba? Hindi kasi siya magic, hindi siya automatic, 'di ba, na mangyayari. Kaya nga marami pa rin nagku-quit, marami pa rin nag-stop kasi akala nila yung mga yan, makukuha. Which makukuha naman talaga, mangyari naman talaga. Pero enough na ba yung tinrabaho mo? Enough na ba yung ginawa mo, yung sacrifices mo dito para mangyari yan? Kasi wala eh. In the middle, may mga nagsistop. 'Di ba? So eto, mentors, yung first question ko is very important na naiintindihan natin bakit tayo nag-join sa IAM. Okay? Kasi marami tayong mga, for sure kayo, may mga downlines kayo, wala dito. Kasi ang reason lang nila is they just want discount sa produkto, which is okay, wala namang problema doon, 'di ba? Kasi ang ganda naman talaga ng product natin. Saka nakakita na 50% discount. Ang ganto kagandang product. Tapos pwede pa magnegosyo. Pero again, yung purpose. Hindi pa nila yan alam. Ang para sa kanila is for the health, para sa sarili nila, for the family. But doing the business is different. Okay? Doing this business is different. Giving time and commitment and focus na tipong meron pa nga
may ginagawa ng iba sa labas like working, yung iba may negosyo na. Kumbaga, they don't need to do the business. I am worldwide. They don't need to do this. Pero merong mga iba na talagang nagsasacrifice ng time, 'di ba? Yung pahinga na lang nila, gagawin pa nila yung I am. Yung iba may negosyo na, kino-close nila yung negosyo nila para dito, 'di ba? Yung iba nasa ibang bansa, ang tagal na nag-work sa ibang bansa, umuuwi sa Pinas for good para gawin yung I am worldwide. Kasi ito yung question, no? Nasagot nila yung question na to. No, do you want to succeed in I am worldwide? Which is, we all know, a network marketing business. And yes, yun yung mga tao na sumagot ng yes. Yung mga umuwi, yung mga nagsasacrifice ng oras, di na nagpapahinga, ginagawa pa to. Yung iba nag-resign, nag-full-time dito. Okay? Naintindihan nila na this is a network marketing business and this is a business. So, kailangan talaga, alam mo yun, tutukan mo rin. Well, advantage na tayo kasi wala tayong malaking overhead expenses. Pwede ka tayong pumetics dito eh. 'Di ba? Pwede mong MWF lang gawin. Pero kung ito ay isang restaurant or ito ay traditional business, hindi pwedeng ganun. Ano, may Tuesday, Thursday off, nakasara, naka-close. Hindi eh. Traditional business, alam mo, hindi pwedeng ganun na, 'di ba? Yung kung kailan mo gustong gawin, example, may coffee shop ka or milk tea shop, natanghali ka ng gising, 1 PM mo nabubuksan. Although nakalagay doon ang shop operating hours mo 8 AM to 10 PM, mga ganyan. Pero pag medyo na ano ka, puyat ka, open mo na lang ng 1 PM or 3:00 na, mga ganun. Kasi pagod ka napuyat ka kagabi. Pwede ba yun sa coffee shop? Pwede ba yun kung may traditional business ka? Di ba hindi? Pero dito sa IA, maraming ganun. Tama ba? Maraming ganun yung ano, ganun yung sistema nila. Kung kailan na lang nila gustong gawin, walang time, hindi alam mo yun, hindi naka-plan. So, hindi uusad yung negosyo kapag ganun. Kahit na sabihin natin, this is a non-traditional business. No, mas kailangan nga nating i-take advantage ng sipagan dito kasi lahat ng kikitain mo dito, 'di ba? Wala kang overhead expenses, bulsa mo na lahat. 10% tax, 80 pesos charge. Yun na lang naman yung ano natin, ibabawas sa commission natin. Gusto mong palakihin yan, gusto mong makaipon ng malaki, meron kang gustong bilhin or plano in the future and you need a big amount, kayang-kaya. 'Di ba? Kayang-kaya mo siyang gawin. Depende na nga lang yan sa trabaho natin. Depende na lang yan sa sipag natin. At saka kung tatamaan ka ng katamaran at madedemotivate ka, how do you respond to that? Kailangan mo rin yan aralin. Kasi this is not just money business, this is personal development business din. Kasi mahirap mag-build ng grupo at tumulong sa tao, ma-develop din sila personally. Pag hindi tayo nade-develop din. So, it's also important, mga mets, dito sa negosyo, yung personal development. Yan ang pinakaunang-una, di ba? Sa manual pa lang. Mindset, personal development, and then kung paano simulan yung negosyo. So again, my question is, yung question natin for today, for this slide, do you want to succeed in I Am Worldwide? Yan. Which is a network marketing business. So may mga sumagot na kanina dito, yes. Ayan, marami mga nag-yes. Okay, good. Kasi at least dediretso natin yung training. Para kasi ito sa mga mag-yes. Pag no, i-kick na muna ni Mentor Irene. De, joke lang po. O, wala naman kayong choice, di ba? Mag-yes na lang kayo. Hindi. Siyempre, sino ba namang ayaw? Lalo na kahit bago ka, hindi ibig sabihin, ano ka ha,
out ka dito. Kahit bago ka na hindi mo pa naiintindihan, I'm sure you also want, you will also say yes. Kasi may mga nakita ka na na nauna na naging successful naman. Kumbaga, they already achieved their goals, hindi pa man yung super ultimate goals nila, pero somehow, unti-unti, 'di ba? Nakikita mo yung changes na nangyayari sa mga nauna na talagang different and maganda, no? Better yung outcome nila after doing the business. So, another one is mentors. Negosyo to, and it's a network marketing business. Kailangan maintindihan natin na we need people, more people na makasama in the business. Okay? Etong people na to, ito yung network. Ito yung network. Kailangan mag-network lahat. Kasi hindi po gagana yung network marketing business kung walang network, kung hindi naman tayo nagne-network. Okay? Clear tayo dyan, mga mens, ha? Now, if your answer is yes to these questions, ito yung meron tayong 5 things to consider. Okay? Kasi actually, marami namang pwedeng i-consider, marami namang tips, marami namang mga suggestions, advices na maririnig eh. And I'm sure ito narinig mo na yung iba ditong masasabi ko. Pero daanan natin lahat. No? Remind natin ng sarili natin. 5 things to consider. Number 1, una sa lahat, know what you want. Ano ba talagang gusto mo, kuya, ate? Diba? Ano ba talaga ang gusto mo? Mahirap kasi gawin ng isang bagay na una sa lahat di mo gusto. Pangalawa, nasa isang opportunity ka na hindi mo alam kung anong kailangan mo, anong gusto mo, anong purpose mo. Okay? Know what you want. Now, pag nalaman mo na yung gusto mo, take it seriously. Kasi mga mentors, alam nyo, ang masasayang naman dito, hindi yung oras ng mentor mo, hindi naman yung negosyo, yung oras mo. Kasi we're talking about you and your success. 'Di ba? You succeeding in this business, you wanting to succeed in the business. So, ikaw din naman yung masasayangan kung alam mo na yung gusto mo, 'di ba? Nakita mo na, ang ganda nito. Pag ginawa mo, gusto mo time, financial freedom, etc. para sa family mo. Tapos hindi ka pa rin seryoso. Pag sinabi ni mentor, Mens, tara, invite. Mens, IBP, kailangan maghakot. Asan ka? May invite ka ba? Bakit wala ka invite? 'Di ba? Bakit hindi mo nagagawa yung ganito, yung ganyan? So, ano yung totoo? Serious ba tayo talaga dito? Okay? So, kailangan to, number 1, pinakauna. Know what you want and then take it seriously. No, samahan mo ng pagsaset ng goals, yung mga gusto mo, unti-unti, sa pagsaset ng goals, specify mo yan, 'di ba? Alam mo yung amount, and make sure it's related to the business. 'Di ba? Tingin mo ba na-attain, nakukuha ba nung iba? Then go, ilagay mo 'yan, iset mo 'yan. Then make sure may deadline. Dapat meron kang specific timeline na makuha mo siya kasi pag hindi mentors, wish list lang 'yan. 'Di ba? Mabubulok at mabubulok na lang 'yan sa notebook mo or sa goal board mo. Kasi hindi mo naman na-achieve dahil wala namang deadline. So, kailangan meron niyang deadline. Tapos, syempre, don't stop on uh, setting more goals and leveling up your goals. Kasi, ang nangyayari, mako-comfort zone. Kung na-reach mo na yung first goal mo, na-achieve mo na yung first goal mo, ano yung next? 'Di ba? Para mag-grow ka din, mag-level up din yung skills mo, mas lalabas pa yung iba mong potential. Kasi baka mamaya yung short-term goal mo na hit mo na, kala mo galing-galing mo na. Kala mo alam mo na lahat, 'di ba? So mag-set ka ng another goal na mas gagaling ka pa. Always always aim for growth, no? Lagi
Palagi tayong may matututunan bago and then challenge. 'Di ba? Dapat nakikita mo rin yung sarili mo na ma-challenge. Kasi kung walang challenge, edi wala lang. Comfort zone lang. So challenge yourselves na maka-achieve ka pa ng higher goals. So hindi na stop 'yan. Kaya nga may formula na tinatawag eh. May mga susundan na tayo eh. Kung ano yung mga sample ng goals na sineset for the business. Meron ka ding syempre pang personal goal mo. Example na lang, since business to, 'di ba? Dapat kumikita ka, dapat may income ka. Weekly yung cut off natin o di dapat every week meron ka. Start ka muna sa maliit. Kung syempre starting pa lang naman, alangan namang i-pressure mo yung sarili mo sa hindi na realistic. Gusto mo malaki agad, 'di ba? Ikaw lang ma-frustrate. So mag-set ka ng achievable na income per week. Tapos diyan ka mag-start. And then pag na-reach mo na siya sa active income mo, 'di ba? Kailangan sila naman. Kailangan yung mga na-direct mo, yung mga under ng organization mo, sila naman yung magkumita. Kasi diyan magsa-start yung passive income. Kapag may mga alam mo yun, nagsisimula na ng negosyo, nakakapagpa-pay in na under nila, nakakapag-duplicate na rin, na mag-network din yung mga directs nila, diyan nagsa-start si passive income. Okay? Ngayon, kung wala pa yun, continue ka lang sa pagde-direct. Bunot ka lang ng bunot ng bago kasi again, di naman lahat sasabay, which is normal. Lalo na if nagsa-start ka pa lang. So again, nandyan yung goals mo, nakaset yan. Yan yung guide mo, yan yung motivation mo, yan yung magpapagalaw sa'yo. Okay? And you have you identify, sorry, you familiarize yourselves sa formula. Ano yung mga next goals, ano yung mga soon to be ihihit mo na goals, etc. Okay? Clear tayo, number 1, mentors. Okay. Number 2, yan, build network. So, nabanggit ko naman na to kanina. Pero uulitin ko talaga siya. Kasi marami tayo, sabi ko nga, marami tayo product users. 'Di ba? Pero kasi hindi pwedeng product user ka lang. Hindi pwedeng product user lang sila. Sabihin nila, hindi ko na kasi yan magagawa, busy na ako, ganyan. Ganito na lang. Building network is equals to helping people. Diba? Paano? By making them aware na may gantong business, na may gantong produkto. Sa pagbibuild ng network, kailangan ko mausap ng tao, diba? Prospecting. That's the first step. Prospecting. Sa pagpo-prospect, nangingilala tayo ng tao. Kumo-connect tayo sa tao. Ano pinag-uusapan natin? Or anong conversation with them? 'Di ba? At the end of the day, i-share natin yung I am worldwide, yung barley, yung product. So, with that, nakakatulong tayo somehow, magiging aware sila na may magandang produkto at may pagkakakitaan. So, building network is not just an ordinary business or money-making business. Building network is basically helping people. Kasi after nyan mag-join, imamanual mo, tuturuan mo, tapos syempre kikita yan, gagalaw yan, makakahit ng mga incentives, eh di nakatulong tayo kung gagawin pa nila. Tama? So, ngayon, pag may downline ka na, product use lang ako, medyo negative yung term pero selfish kasi. 'Di ba? But of course, hindi naman nila alam yun. Hindi pa nila to alam. So, we have to tell them. Kailangan nilang malaman na you are building network. So, when you talk to the person na product user lang siya, ganito na lang, tita, invite ka lang. Kausap ka lang ng friends, inform mo sila na may ganitong business, may ganitong product. Pakausap mo na lang sa akin. Refer mo sa akin as much as possible para makatulong ka din sa kanila. Yung iba naman, open for this, 'di ba? Hindi ko na yung magagawa. Pero mag-refer ko yung mga ano, sige po, para matulungan mo sila.
kung hindi mo naman need to. Sila po need nila. Okay? Ganun lang. Actually, there are a lot of ways to tell them. There are a lot of ways. Huwag ka lang mahiya. Huwag ka lang matakot na ma-reject. Kailangan lang nilang maintindihan kasi they don't understand. 'Di ba? Ang focus lang niyan product. So, sa atin manggagaling yun. Okay? Lalo na kung ang in-offer mo product. Kung ang talagang ano mo is, ang nakita sa post mo, selling ka ng barley. Tapos wala kayong masyadong rapport, hindi mo siya na-form, hindi mo nakuha yung kanyang, alam mo yun, deepest why. So, transactional lahat ng nangyari. Tapos papaatin mo ng training. Syempre, mabibigla yan sa training. Ay, hindi. Ayoko kasing mag-invite-invite. Okay? So, sa start pa lang mga mentors, you have to have deep conversation with the people. Di ba, malaman mo yung kanilang hugot. Kasi with the hugot, lalo na kung ang problema money, which is all of us naman, to yung ating talagang challenges, yung money, yung financial, pwedeng maging solution si IAM. Kasi it offers financial, uh, options para kumita, di ba? So yan, build network. Okay? Mentor, sa pagbe-build ng network, numbers game. Hindi pwedeng nag-invite ka lang. Minimum 2 a day, 2 talks a day. Masyadong ano yun, masyadong maliit para sa atin. Kung ang pangarap mo ay malalim at malaki, hindi pwedeng dalawa lang nakakausap mo a day. Pwede naman, pero ang tagal, ang bagal. Kailan mo pa makukuha? So as much as possible, kotahan mo yung sarili mo. Ni numbers game tayo dito. Everyday, lalo kung bago ka pa lang, ito pa lang gagawin mo, wala ka pa grupo, wala ka pa namang mga kung ano-anong activities. Everyday, meron ka dapat quota. Ilan ang kaya kong makausap sa isang araw despite you have work or you have business, may mga ginagawa ka sa half day sa buong araw, sa gabi ka lang available. Kung ano man yung available schedule mo or time mo to do the business, to do I am worldwide. May quota ka dyan. Ilan yung kakausapin mo, ito-talk mo today. No? Iba pa yung ilan yung pay-ins mo today dapat. Kasi pag may quota ka, syempre pressured ka, may hinahabol kang target. Tama ba? So pag na-hit mo yung target mo, ang maganda dyan, ma-hit mo rin yung income na gusto mo. Ma-hit mo rin yung goals na target mo. Ganun lang siya kasimple. Sa pagbibuild ng network numbers game, pero kailan mo pa ma-reach yung numbers na yan pag walang quota? 'Di ba? So every day, ilan ang nakakausap mo dapat na prospects, ilan dapat yung natutok mo. Iba yung prospecting, iba pa yung talk, iba pa yung pay-in. Dapat ganon, yung tatlo na yan. Kasi ang prospecting, hindi naman yan lahat mo sa schedule mo ng talk. Usually, connecting ka pa lang dyan, na alam mo pa lang kung anong ginagawa. Yung iba dyan, imi-meet mo, ide-date mo ko sa coffee, chichikahin mo, parang reunion ganyan. Pero hindi mo pa ito-talk yun kasi biglang ano yun, biglang, ayan pala yung purpose mo. Pero case to case. Yung iba naman open, so sige go, lalo na kung warm market mo na. Kung kaibigan mo, at nakikita naman niya na nagpo-post ka naman, na talagang ginagawa mo. So usually, sila na nagtatanong. Pero kung hindi man, medyo tansyahin mo, wag muna. Connect ka lang muna, 'di ba? Hayaan mo sila yung mangulit, sila yung lumapit pag interested. That's prospecting. So may numbers ka diyan, may quota ka diyan. And then syempre, you have to have also numbers of people na ito-talk mo naman. May schedule ka ng talk for today. Iba pa yung pinrospect mo, iba pa yung talk mo. Alright? So, kailangan yun kasi lalo na yung mga walang connections, mas kailangan nyo to. Wala masyadong inquiries, wala masyadong followers, mas kailangan nyo to. Kasi dito, maghahanap ka. Tama ba? Dito, wala kang choice, maghahanap ka. Mangangamusta ka, maglilista ka. Alright? So, yan. Tapos, syempre, pag may numbers game tayo, syempre, sa pagbe-build ng network, dito may monitoring. Kasi ang goal natin lahat mag-rank up.
Pag dumami na yung tao sa organization mo, pag lumaki na yung network mo, definitely, mama-max out mo yan eh, yung account mo. Example, gold ka. Ang gold po, 50,000 per week lang ang limit niyan. O, weekly, hanggang 50K ka lang. Eh kung nakabunot ka ng malakas left and right, mag 100,000 ka, edi 50K din yung masasayang. So you have to learn to rank up as early as possible. Kailangan mo makita yan from associate to executive and to elite executive. Kailangan ano mo siya, inaaral mo siya yung ranking. And eventually, kung nasa executive ka na, simulan mo na yung elite executive kasi once na sapphire ka na at na-maintain mo yung sapphire, may additional kang income from IAM, which is the Uni-Level Leadership Commission. O diba, saan ka pa? Additional yun, wala na nga masyadong effort yun na may maintain lang yung numbers kasi tuloy-tuloy yung goal nyo ng team na dapat may numbers. Guys, kailangan may nagpe-pay in. Guys, kailangan may talks everyday, ganito karami, ganito numbers. I-meet natin tong ganito, every week may pumapasok sa ating ganito kadami. Diba? Kasi pag pumapasok yan, sa isang buwan, makakaproduce ka ng 7,000 left, 7,000 right. Wala ka choice. 'Di ba? Automatic siya mangyayari. So, kasama din yung ranking dapat sa targets. Okay? Kasi pag dumami, max out. Pag dumami, sayang ang komisyon. Sayang yung income. O abangan na. Kumbaga, i-prepare na yung account. Gusto mong mag-succeed dito, gusto mo lumaki income mo, o di, dapat naka-prepare na yung accounts natin, yung position, yung ranks natin for the limit income. Okay? Mga mentors, are we learning? Yan. Patingin nga ako ng chat, ano ng mga sagot nyo? Ano mga sinasabi nyo dito? Okay. Alright, sige. Number 3. O yan. Although nabanggit ko na rin naman to kanina. Pero ulitin natin, no? Study. Excuse me. Study. Study is, ano nga yung nasabi ko dito last time? This is a never-ending learning process. Ano kasi, study kasi ano to? A command. 'Di ba? Pag sinabing study, it's a command. Kailangan nating gawin. Kailangan natin siyang, paano ba? Hindi yung pag pina-attend ka lang, attend ka. Kailangan sa'yo manggaling mismo yung initiative na aralin siya. Alamin siya. Kailangan mong malaman lahat yung pasikot-sikot. Kasi again, you want to succeed in the business dito sa IAM. So, kailangan mo siya talaga matutunan. Example, meron akong downline before. Downline pa rin naman namin siya ngayon. Nakabuild siya ng grupo sa Australia. Tapos, busy kasi siya, meron siyang traditional business. Medyo malaki yung negosyo niya. Pero, ginagawa pa rin niya yung IAM. So, nakabuild siya ng numbers na downline sa Australia. And then, everyone was, syempre, OFW, busy, may makanya-kanyang career, etc. So, siya lahat ang nagpo-process. Siya lahat yung gumagawa para sa grupo na yon. And then, may event si company. Okay? Nakalimutan ko anong event yun. Pero may raffle, di ba? Lagi namang may pa-raffle si Aya pag may event. Now, nanalo yung downline niya sa Australia. Dun sa raffle. Kaso lang, di ba requirement yung IAM ID? Walang ID. Kahit email, wala. Tapos na yung yung cut-off ng pagsisend. Hindi nila na-send. Galit na galit yung downline. Pero alam mo, hindi kasalanan ng upline. Hindi kasalanan ng upline. Ginawa niya na yung part niya eh. Sino may kasalanan? Yung nandun sa Australia.
'Di ba? Bakit hindi mo inalam kahit man lang yung ID, kahit man lang yung pag-process ng kasi wala, hindi nila alam paano mag-maintain, hindi nila alam paano mag-email, hindi nila alam yung ganito, yung ganyan. Okay? So, maraming nawawala, maraming mawawala, 'di ba? Masasayang kapag hindi natin inaaral. Yun is pwede naman natin sabihin mga bago kasi yan, mga baka ganito, baka ganyan, but still, 'di ba? Sa atin, nandito na tayo, kailangan nating aralin lahat, kailangan nating alamin lahat. No, study, initiative 'to ng bawat isa. Hindi puwedeng kay mentor lahat lagi. Example, ako po, siyempre naging mentor ako, 'di ba? Nagkaroon ako ng mga directs. Dumating yung time na dumami na sila ng dumami, hindi ko na kaya lahat. So, yung mga directs ko, pinapadiretso ko sila sa IAM. Ayan yung cashier. O, diyan na kayo dumiretso. Ayan yung ganito, email, diyan na kayo mag-maintain. May mga concerns kayo, may mga questions kayo, ito yung customer service natin, si Grace, diyan kayo magtanong. Kasi baka hindi ko masagot lahat, hindi mag-move forward, 'di ba? Hindi ko na maasikaso lahat, hindi mag-move forward, made-delay. So better yet, tayo naman ay business partners dito, di mag-take initiative na kayo. Paano yung ganito, paano yung ganyan, 'di ba? Yung mga updates, 'di ba? Sinenda nung top mentor, ikaw na mag-send sa downline mo. Ikaw na mag-send pababa. 'Di ba? Ikaw na yung mag-chat sa group chat mo, ikaw na lahat. And then, yun din yung dapat ipasa mo sa baba. Hindi pwedeng ikaw lahat. Mm, excuse me. Hindi pwedeng ikaw lahat. 'Di ba kaya nga tayo sa YouTube Dreams, may duplication, may teaching, may duplication, may delegation. Ba? O medyo forward na ako, nandito pa yun eh. So study sa study lahat magsa-start. Alamin mo lahat. Ah, kung kinakailangan mag third party ka, mag-asa sa ibang mentors, mamiso ka, it's okay. 'Di ba? Iba-iba kasi din eh yung makukuha mong information. So study. Then yung learning mga mentors, this is almost the same, pero yung learning kasi it's more on application. Yung learning is more on application. Sa application, nandito yung ginagawa mo na talaga siya. Nakakakuha ka ng experience, learning experience through application. And with the experience, may wisdom. So may maipapasa ka na hindi hindi enough yung sinabi mo lang. Yung ganito, ganyan, number one, number two, number three. Minsan kailangan mo i-share yung experience mo para maintindihan ng mga kasama mo sa negosyo. Kasi hindi lahat pare-pareho ng utak. Kung ikaw medyo high-end yung utak mo, yung agad-agad na intindihan mo siya, merong iba slow. 'Di ba? Merong iba mga hindi kaya. So kailangan mo pang explain in detail, tas paulit-ulit. Yung minsan kasi may naiinis ka sa downline mo, paulit-ulit na ako, hindi pa rin niya ginagawa. Kasi may mga hindi talaga nila naintindihan. Oo, yung mga slow talaga. So ulitin mo lang. Hangga't nandyan, hangga't nagko-commit, 'di ba, nagbibigay ng time, okay lang, turuan mo lang ng turuan. Pero 'pag tinuruan mo ta's nawala, iba yun, okey? Oo. So 'yan, yung learning again, this is more application, more experience kung paano gawin lalo na 'pag, handling ka na ng tao, ng downlines, handling ka na ng mga concerns, yung mga situations na medyo kakaiba na. So, kailangan mo hands-on diyan para talaga matutunan mo siya. And then the teaching, okey? As much as possible lahat ng matutunan mo pasa mo. From the simple, pagpe-pay in, yung transactions, paano magbayad, online or sa cashier man 'yan, over the counter, yung pagme-maintain ng account, maintain ng products, paano 'yan ginagawa, pag-process ng ID, sino yung mga staff, sino yung mga kausapin, um, tapos siyempre about the business, yung presentation, ah, yung pag-tee up, yung pag nagshe-sharing, posting, at saka closing, 'di ba? Siyempre yung mga important na skills na dapat matutunan, kailangan 'yan. How do we do that? Actually, yung teaching kasi dito lalo na 'pag skills, kailangan kasi siya nakikita.
Hindi siya yung ano hindi siya yung ituturo mo talaga ng number one ito, number two ito. When we started network marketing, I remember, sinasama lang ako ng mentor ko sa talk. Meron siyang invite, meron siyang talk, direct niya, minsan direct ng invite ng downline niya. Sasama lang niya ako. That's how they taught me, yung mga mentors ko before. Tapos, papakinggan ko lang. Pakinggan ko lang. So, ganito siya mag-talk, ganyan siya mag-talk. No? Kasi, pagdating sa presentation, kailangan kasi makita natin yung buong presentation para malaman natin paano siya pinipresent. 'Di ba? Kasi magpe-present din tayo eh. So, hindi siya yung number one. Ito yung first slide. Pwede naman yun. Pero, you have to see the actual eh. So, yun yung pinakamabilis na way to teach, no, pagdating sa pagpe-present, especially sa closing, iba pa 'yon. So ako po nung namimiso ako, meron akong mga mentors na ni-line up na sasama ako dito, papakinggan ko yung talk niya. Okay. Kasi ito naman, chine-checklist ko. Tapos ito, may babae, may lalaki, para makita ko yung different approach with different people, no, different market or different levels ng ng invites or talks or prospects I mean. Tapos since hindi ko kasi kaya yung haba kasi ng talk dati 2 hours, so hindi ko kaya pakinggan buo, hinati ko. First part lang muna, ito lang yung mate-take ko for sure. Tapos separate pa yung closing. So mamimiso ko, tatabi ako, papakinggan ko siya, pero pag closing na, doon ako magfo-focus, magno-notes ako. Wala pa kasing recorded, hindi pa nakakapag-record dati. O, no-notes ako, ganito, ganyan. So separate pa yun. Yun dahil sa, ano yun it's me kasi hindi ko nga siya ma-absorb lahat. Separate pa yung closing. So ganun po ako kumbaga, doon ko siya natutunan, yung pinapakinggan ko kung paano. Tapos sa training naman, kasi I believe yung mga nandito, may mga grupo na kayo eh. So for sure, nagte-training na. Yung iba naman, magte-training na kayo. So pagdating naman sa training, ganun din. I listen to different speakers, different topics. Example, manual. Paano ba mag-manual si ganito? Merong iba shortcut, may iba mahaba. So, tinitingnan ko paano nila discuss. And even sa YouTube, di ba, may mga recorded din, like si VP. So, yun, ninonotes ko ano yung mga highlights, yung mga important na words. Tapos, saka ko siya ilalatag. Ganun po yung sa training naman. Okay? So, same siya. Basta if it's parang mirroring siya, kailangan nakikita natin yung actual. Ganun siya. Tapos, ganun din tayo pag magpapasa. 'Di ba? Sasama mo, let them hear and witness kung paano ka mag-talk, paano ka mag-training. Okay? Kasi papasok dyan ah, yun nga, naiintindihan niya palalo yung topic or kung yung presentation. And then at the same time, naririnig niya yung mga styles, yung mga words, kung paano ka mag-talk. Ikaw ba yung jolly ka? Ikaw ba yung medyo, ano yung voice mo, pang dominante? May mga ganun eh. Okay? So yan. So with this, with studying, learning, and teaching the business, skills and personal development, actually hindi lang skills, even personal development, may personal development din dito kasi habang natututunan mo siya, 'di ba? Nagkakaroon ka ng skills, pati yung personality mo nadadamay eh. Nagiging ano ka confident, tapos nagiging positive ka palalo kasi ang hirap naman no na ang galing mo na, alam mo na, tas nagda-doubt ka pa din. Medyo hindi ganoon. Sasabayan eh. For sure sasabayan yung personal development. So ito, mentors, very important siya. Okay? And kailangan din natin to ma-duplicate. Kailangan din to mapasa natin sa baba, sa mga downlines. Alright? Para magtuloy-tuloy yung network. I mean, magtuloy-tuloy yung duplication. Okay? Yan. Number 3 tayo. O sige, number 4 na. Next. Okay. Build credibility and integrity. So, marami dito, sa totoo lang, mentors, they've been in the business, may mga resulta na, kumbaga alam na nila yung negosyo, pero nasisira pa din, nasistop pa din.
'di ba? Nawawala pa din. Kasi pagdating sa credibility, integrity, medyo question. So eto, mentors, ingatan natin 'to. Kailangan ma-build mo 'to from start to present na maganda. Credible and may integrity tayo. Okay? So, I'm not sure, no, pero I've heard stories like, ito kasi hindi maiwasan, ito yung in-advise ko dun sa isang team. Yung dahil walang bank account sa Pinas, magpapadala sa bank account ng mentor. Okay? So, with that, ang daming nagagamit yung pera, di naman kanila. Okay? So, actually, kung as much as possible, hindi na lang dumaan sa bank account, lalo na kung hindi marunong mag-handle. Kasi okay lang kung trusted na eh. Kung alam mong okay naman yan, maayos naman. 'Di ba? Pero kung meron tayong business center, andyan naman yung account ni I Am Worldwide. 'Di ba diretso na lang. Okay? Pagtingin mo, medyo hindi talaga maiwasan. Wag na lang. Kasi ganyan din po ako. Actually, lagi ko kinukwento yung sa paper bag. Nung pandemic kasi, di ba nagsara lahat. Tapos, nagkaroon tayo ng hub. Nandun yung mga products. Pero products lang. Kasi nga, wala tayong access sa office. So, walang paper bag. Nung nag-open na, ayan na, ito na yung mga paper bag. Pinadala sa akin dami. Sabi ko, ang dami naman nito. Eh, yun na yung mga paper bags, ng mga nag-maintain, ng mga nag-pay-in, na ang dami na naipon. So sabi ko, akin na lang kaya to, kasi tapos naman na eh. Nakuha na nila yung products. Tapos biglang pumasok sa konsyensya, ang Holy Spirit. Sabi, ano, magpapakilala ka dahil sa paper bag. Sabing ganun. Sabi ko, hindi na, wag. Para sa paper bag, 'di ba? So ginawa ko, pinadala ko sa kanila, pina-LBC JNT ko sa kanila yung mga paper bags. 'Di ba? Yung mapagkatiwalaan ka sa maliit, that's a big impact before pa sa mga malalaki. So, mentors, when it comes to money, kailangan hindi masisira ang trust. Okay? Kasi ang negosyo natin, yung network natin, yung mga tao. Kaya yan nag-join, nagtatrust yan, nagtitiwala yan sa'yo. Hindi lang sa I am, hindi lang sa product, sa'yo. Kumonekta sa'yo, nag-join sa'yo nakipag-usap, sa'yo nagpadala. So, keep that trust na hindi masira. Okay? Pag may sinabi ka, nag-promise ka, you have to deal with it. You have to uh, gawin mo talaga. Hindi pwedeng, ay, kasi hindi na ano, ay kasi nakalimutan, ay kasi ganyan, hindi. Kung may sinabi ka, gawin mo. You have to be credible enough, okay, to be a business partner. And then kailangan din may integrity sa money, sa mga sinasabi mo, sa mga, kasi yung promise, hindi naman natin ginagawa yan. Wala namang talaga dapat promise. Okay? Pero yung at least, you give disclaimer, you give, you set expectations, okay na yan. Okay, example, ngayon, sa situation ko, kasi talagang hindi ko na ma-handle lahat. Kung lahat ng downlines, di ba? Lahat lalapit sa akin. So, pag may directs ako, ang sinasabi ko sa kanila is, hindi man ako maka-reply right away, magre-reply ako sa'yo. Kasi minsan sasabihin nila, ano ka na, top 2 ka na busy ka na kasi ganito, ganyan, ganun, laki ng grupo mo. May mga ganun. Hindi, okay, it doesn't matter. Kasi, eto na yung business ko. Ngayon, if may concern ka, just message me. Hindi ako maka-reply agad, pero magre-reply ako. May na tayo, may setting of expectations na, may disclaimer na. At least, hindi niya sasabihin, hindi naman nagre-reply yan, gano'n. Diba? Nawala na yung mentor ko, hindi niya sasabihin gano'n. Tapos, I also endorse them. As much as possible, endorse mo. May key person ka. 'Di ba? May key person. Like ito yung papakilala mo kasi yan sa iba eh. 'Di ba? Like ito, CIA, 'di ba? Crossline in action. Papakilala mo sa Crossline na
na marunong na. So, pwede siyang, kung wala ka, makakausap niya isang mentor. Okay? May mga ganyan na delegation din tayo para tuloy-tuloy yung support. Kasi hindi naman talaga din kakayanin lahat na ikaw lahat. Dadating talaga yung time na yan. So, para maingatan yung credibility mo, integrity mo, 'di ba? With proper endorsement and setting of expectations. Okay, are we learning mga mentors? Ayan. Sabi nga, choose what's right, not what's easy. Oo, dun tayo sa tama. May mga madadaling pwedeng gawin, mabilis, makuha yung mga resulta, mabilis ang mga pangyayari. Pero kasi mas maganda yung aggressive ka, pero hindi ka nagmadali. Kasi you choose the right way. Alright, mentors ha, clear tayo dyan. O, last na tayo na number. Number 5. Yan. So, since we want to be successful in the business, pare-pareho dito sa IAM, kailangan natin ng inspiration. O kailangan nating makabigay ng inspiration. Kasi, you know why people outside still don't want to join networking? Kasi na ano na sila sa dati eh. Yung mga dati na hype because sports, lalo na yan, uso yan, sports car, 'di ba? Pag narinig, ay, di naman kanila yan eh. Di ba? Picture lang yan eh, yung mga ganon. Yun kasi yung dati na nangyari. Naging hype in a wrong way. Kasi yung hype naman is something na importante sa marketing and perspective ng mga nagsasalita. So with that, 'di ba? Nadala na siya up to now, up to present. So kailangan kasi hindi kasi natin na dapat maging excuse 'yun na gano'n na yung mga tao. Kailangan tayo na yung mag-make ng difference. So patunayan natin na hindi 'yun totoo, na hindi na naman tayo 'yun. 'Di ba? Iba tayo, iba yung I am. So how do we inspire them? Kailangan marinig yung storya mo. Okay? Sa storya mo, meron kang before, tapos meron ka dapat after. Yung before mo, yan yung mga moments na, uy, paano nangyari yun? From before, from the past to present. Kailangan makikita nila yan. So, magpicture ka, 'di ba? Yung mga commute times mo, yung mga commute days mo, yung mga ikaw yung nag-unbox, ikaw yung pumipila sa GNT, sa LBC, or kung ano man yung mga ginagawa mo, nagsa-sacrifice ka before, nagde-deliver ka ng product. So, picture mo yan. I-ano mo, i-video mo, 'di ba? Yung iba sumasakay sa angkas, umuulan, umaaraw, bumabagyo. Go lang, 'di ba? Picturean mo 'yan, mag-selfie ka or basta meron kang proof or meron kang makikip na memories ng before. Okay? Importante 'yan. Okay? And then syempre, 'wag naman tumagal na puro before. Na ang tagal na before pa din, 'di ba? Walang nangyayaring changes. Kailangan ng after. Kaya nga tayo nagse-set ng goals eh. Kasi para may makita yung mga tao na nag improve ka, nag-level up ka, may nangyayari sa negosyo mo, at totoo pala yung negosyo kasi na-hit mo yung ganitong goal, 'di ba? Ito na siya ngayon. Dati ganito, ito na siya ngayon. So, inspiration kasi makuha yan sa story. Kasi ako, isa lang din naman ako sa na-inspire. Okay? Kaya ako po ginawa ang networking dahil nakita ko yung mga nauna sa akin na hala, ganyan pala yung mga buhay niya, hindi ma-okey pa yung akin. Kasi ako nakapagtrabaho pa ako sa corporate, sumweldo pa ako ng gantong amount, eh sila mga zero. Tapos may sasakyan na ngayon, teka lang, wait. 'Di ba? So na-inspire ako, na-challenge ako at the same time, nagustuhan ko siyang gawin kasi nangyari sa isang tao na kagaya niyo, 'di ba? So, yun lang din yung ipapasa natin, mentors. Yung anong kaibahan mo sa iba, 'no? Importante 'yan. Hindi hindi rin pwede na lagi na lang story ng mga nauna, yung mga top mentor. Kailangan may bagong story na naririnig. Okay? And again, this is your story.
So, isulat mo na yan, i-ano mo na yan, i-prepare mo na yan. 'Di ba? Make a difference. So, syempre, saan ba tayo makikitaan na iba talaga 'to? Una, income. 'Di ba? Huwag ka papayag na walang income. Negosyo na 'to. Um, Normal ang attrition, mga mens ha. Ito yung laging naririnig 'pag humihina yung business attrition kasi, humina kasi matumal. Okay, pare-pareho tayong dadaan diyan, dumaan at dadaan diyan. Pero mentors, hindi puwedeng walang income. Kailangan nating i-workout. Kung starting ka pa lang, wala ka pang grupo, wala pang passive income, active income ka lang tuloy-tuloy muna. Mentor Eric nga nagbebenta 'to, eh. So, may benta yan 3 boxes ngayon, maya-maya meron na naman. Tuloy-tuloy, eh, 'di ba? Tapos results. Kailangan mentors, may nakita sa'yong bago. Okay? So with the goal, with the formula, usap na lang kayo ng mentors niyo diyan kung paano para ma-set niyo siya, mabigyan niyo ng time frame, 'di ba? Maplano niyo, may 90-day burn challenge naman, so pwede niyo siyang i-plan kung paano makukuha yung mga 'yan, yung mga results na 'yan. Pero again, bawat isa dito sa pangalan mo, sa account mo, sa ano mo, sa story mo, kailangan may makikitang different. Kailangan mong mag-make ng difference. Okay? Kasi again, network marketing business is not just a money-making business. It's overall, including you, including your branding, including, ano ito lahat. Okay? So, kailangan nating maging deep dito, mentors. Kailangan nating maging mas seryosohin pa siya. Kasi sabi dito, your success will depend on you. Walang iba. 'Di ba? Hindi ka pwede mag-blame ng kahit sino at the end of the day. Kasi meron ka namang sariling mindset, meron ka sariling action, meron ka sariling galaw. So, hindi pwedeng idedepende mo sa iba. So, ah, sa activities mo, sa schedules mo, sa mga plans mo, sa goals mo, lahat yan. Okay? So, hindi mo siya pwedeng, again, i-blame sa downline, sa upline, sa crossline, sa staff, at kung kanino man. Okay? Sa'yo at sa'yo. Yung choices mo, decisions, ito na pala, decisions, mindset, actions, yan. Ito, ito yung ano ba? Ito yung mag-create nung path mo. Okay? Para mag-momentum ka dito sa negosyo. Importante yan. Yung mga dadaanan mo yan, na experience, dadaanan mo na mga situations pa, yung mga taong makakasama mo dito, and etc. Madami yan. Hindi ko maisa-isa. Pero, pag nandyan na yan, maintindihan mo na itong sinasabi ko eh. O, kung may grupo ka na, may downlines ka na, alam mo na rin yan. Na-experience mo na for sure. Choices, decisions, yung mindset mo, and of course, with the action. Kasi, kailangan may action tayo. No? Hindi pwedeng walang gagawin. Yan. So, I hope, mga mentors, marami kayong mga natutunan for tonight sa ating mentoring uh, session. Dali, wait. Ayan. So, thank you so much, mga mentors, and God bless po. Ayan. So, thank you po, Mentor Catherine Policarpio. Sobrang blessed po namin sa life nyo. Okay lang guys, palakpakan po natin online and thank you rin po kayo kay Mentor Catherine Policarpio. So, bago po tayo magtapos, ayan, tawagin ko lang po si Mentor Jaika. Mentor Jaika, nandyan po ba kayo? Para po sa announcement pa sa team. Ayan, Mentor Jaika. Ayan, nandyan po si Mentor Jaika. Okay.
mentor. Ayan. Okay. Okay, so thank you so much, Mentor Catherine Policarpio. Ayan, no? So we are very blessed, men, sa life mo. Thank you so much. And hopefully, we'll see you, no, this coming October. And syempre, dito din sa Davao soon. Ayan, napakarami naming natutunan ngayon. And we are honored and privileged na makasama ka sa meeting room, no, as one of the top mentors na tinitingala talaga namin, no, dito sa I Am Worldwide. Ayan. Um, so before we end, ayan po, I would like to request Mentor Dave to flash a screen if available po yung ating ibibigay na certificate of appreciation, no, to our beautiful and very generous na mentor. Ayan, so um, bigyan natin ng palakpak na sa ating chat. So once again, no, this certificate of appreciation is hereby awarded to Mentor Catherine Policarpio in grateful recognition for generously sharing your wisdom and expertise as one of the special guest speaker of Team One Crossline and Action Training. Okay, from Team One. Other mentor, Irene Sharon Eder. Ayan. Thank you so much, Mens, Catherine. Ayan. So, anyway, magpipicture po muna tayo bago tayo magtapos, guys. At may tatawagin po akong isang mentor na mag-share daw po. Sabi ni Mentor Irene. So, open po muna kayo ng camera, guys. Okay, again, thank you so much po. Grabe, isa sa Lamborghini Achiever ng company at $1 million circle, Mentor Catherine Policarpio. Thank you so much po talaga sa inyong life. So, Mentor Dave, take na po ng picture. Nag-open ng camera yung iba. Sige po. Huwag po kayong mahiya. Para po masali po kayo sa picture with the top mentor. Okay? So, Mentor Dave. And Nasa Mentor Kat, ikaw po muna. Kailan? So, ready po, Mentor Kat. And 1, 2, 3. Alright, so lahat na po tayo mga mentors. And I sync ko lang yung screen. Ayan, so 2 pages. Ayan, 2 pages po tayo. So, first page. And ready po. And 1, 2, 3. And one more. And 1, 2, 3. Alright. Thank you, Mentor Kat. Ayan. So, thank you, Mentor Dave at Mentor Kat sa picture po. Pero before we end, I don't know po, nasabihan na po ba Mentor Irene ang ating sharer for tonight? So, eto po guys, yung iba baka po mabigla, no? O, yung mag-share po sa atin ngayon, isa po talaga sa nakakasama na rin po namin last time nila, Mentor Irene sa Manila. Sobrang isa po sa mga marami na rin natulungan. Actually, medyo dominante po ito, pero talagang ang gusto lang nito, kapag ka seryoso ka sa pangarap mo, trabahuhin mo lang. Umaga, iba po talaga yung wisdom din nito. And isa po sa leader ng Team 1, syempre, at isa po sa car achiever ng Team 1 po. Okay, hindi ko na po patatagalin. Hayaan ko na po siya magpakilala sa kanya. And I know, kilala na po ng iba. Please welcome, milyong-milyong palakpak, mentors, para po kay Mentor Eric Prostuso. Ayan. Hello po, Mentor Eric. Ayan. Hello, Mentor. Wait lang po. Ayan po. Amazing morning, mentors. Kumusta kayo? Yes po. Ayun, shout out sa inyong lahat. Lalo kay ating Diamond Elite Executive, Ms. Maritoni Fernandez. Si Mentor JM, Mentor Irene, kamusta kayo? Ayun pasensya na. Mag-share lang ako ng konti. Ayun lang. Well, una-una, palakpakan yung sarili nyo, di ba? Dahil nandito kayo sa training, nag-attend kayo ng training. Yan ang pinaka number one mahirap uuhan sa simula. Yung mag-attend ng training. So, palakpakan yung sarili nyo. Congratulations. Maganda yan. Ito i-share ko lang. Kasi, napansin ko lang, di ba, meron dito na sinasabi, di ba, gusto lang personal use, di ba, yung product, family use, okay yan. Yun lang ang gusto, ayaw gawin yung business. Wala namang problema. Kasi if
ang pangit na kasi ng pangalan ng networking eh. Siguro yun lang yung pumipigil. Pero in reality, anything na magko-connect ka with anyone is networking already. Di ba nga Facebook used to be social networking, naging social media na lang. But it used to be a social network. Kasi nag-network ka, you're connecting people eh. So, alisin mo, kailangan, pag gagawin mo to, alisin mo muna yung lumang stigma, yung pangalan na, yung sirang-sira na networking. Kasi si I Am Worldwide, yung totoong networking na ngayon. Diba? Yung mga dati, palpak yun. Trust me. So, yung sa mga personal use, para sa family, ganyan, kaya kayo bumili para may discount. Oo nga, maganda yan. Bakit? Number 1 ng barley natin, napakaganda ng barley natin. Living testimony na si Mentor Maritoni, di ba? So maganda na yung product natin, given. Ngayon, kung maganda, nakatulong din naman, hindi mo ikwento. Hindi mo i-share. Parang ang damot naman natin nun. Ikikwento mo lang naman uy, mare, uy, pare, kita mo, yung produktong to, ito ang laki na natulong sa akin. Diba? Chismis na, kinalat Paninira nga sa ibang tao, ginawa Pero yung magandang pwede mangyari sa tao, hindi kaya i-share. Diba? It's just that simple. Yun lang yung logic doon. Yun lang yung iisipin nyo doon. Okay? Minsan nga, di ba? Pag may nakita, ang baho naman ito, amuyin mo. Yung mabaho nga, pinaamoy mo Yung maganda pang produkto na makakatulong. Ang sama naman natin na hindi natin isi-share yung produkto. Wala namang masama mag-share Diba? Kikwento lang naman, baka isipin na, ay hindi, baka umaya o baka mag-reject. Ano ngayon? Kung gusto lang naman Kung ayaw, edi wag. Kung gusto, ito, meron ako. Ganun lang din naman ginawa ko Diba? So yun ang way to start this. Huwag mo na isipin yung pera kung ayaw mo na naman gawin, ayaw mo na naman pagkakitaan, edi bigay mo. Bigay mo ng libre. Diba? Ma-pride ka ayaw mo benta, edi bigay mo na lang. Pero huwag niyo ipagdadamot yung magandang produkto. Kasi binigay na ni Lord sa atin to, binigay ni Lord sa atin si Miss Maritoni. Diba? Living proof na may magandang produkto na makakatulong sa atin. Inuman nga, nagyaya Masamang pagkain nga, pinakain Ano ba naman yung makakatulong sa health natin? Right? Pangalawa, may mga nagsasabi sa akin kasi na part-time lang. Part-time lang, okay yan, part-time, syempre, busy sa work, di ba? Kaso inisip ko rin, ako rin naman, busy rin naman ako sa pag-artista ko. Pero, ba't hindi ko pina-part-time to, mas pina-prioritize ko to? Di ba? Kasi nakita ko na nangyari sa lahat Diyos ko, asawa ko nga ang top 2 Nakita ko na yung ebidensya. Di pa ba ako maniniwala? Ngayon, kung part-time lang to, asahan lang natin, may part-time lang din ang income. Ganun lang naman yan Di ba? Ako kasi, oo nga, alam mo, totoo lang, ang laki ng kinikita ko sa showbiz. Malaki talaga kinikita ko. Di ba? Pasensya na, prangka ako magsalita. Real talk lang kasi ako Wala akong panahon na makipagbulahan pa or anything. Sa akin kasi minsan yung isang buwan sweldo ng tao, baka isang araw ko lang. Pero ba't ko pa rin ginagawa to? Kasi trabaho lang yun may limit lang. Kumaga, may isang araw ko sa trabaho, hanggang doon na lang yun. Kahit na ano pang galingan ko umiyak, kahit ano pang galing kang umarte, kahit ilang beses pa ako magpasuntok kay Martin, hindi tataas sweldo ko, hanggang doon na lang yun. Yun ang trabaho. Ngayon, kunyari, sa ibang trabaho, employment, pag tumaas yung posisyon mo, hindi naman talaga tataas yung sweldo mo, mas malaki pa nga responsibilidad mo compared sa dagdag na ibabayad sa'yo. Mas mahirap pa. Diba? Kaya huwag tratuhin ito part-time kasi ito, pag ginawa mo talaga, dinagdagan mo, binigyan mo ng oras, maganda talaga magiging resulta. Bakit? Isa-isang taon nga, ito lang nagpaaral sa mga anak ko, may college pa. Humingi pa ng bagong iPhone yung anak ko. Ang pinambayad ko lang doon yung sa IM lang. Imagine that. Bakit? Kasi hindi ko trinatong part-time. Binibigyan ko talaga ng oras ito. Dahil ang bibigay sa atin ito is time freedom and financial freedom. Dito, ang sipag mo, di ba? Ang commitment mo, yung oras na ibibigay mo, mas kayang higitan yung kikitain mo sa trabaho. Mas kayang higitan pa yung kikitain sa trabaho ko. Maybe hindi ngayon, pero if you give it time, if you work out mo talaga, may ka ng tulong sa mga mentors mo, hindi mo masasabi yung mga pwedeng mangyari.
Walang imposible dito. Yung iba naman nahihiya gawin. Nahihiya, bakit? Kasi iniisip ako ano yung iniisip ng iba. Diyos ko, kaputo pa iisipin ko ano yung iisipin ng iba. Bakit? Sila ba magpapakain sa'yo? Sila ba magpapakain sa pamilya mo? Sila ba magpapaaral sa mga bata? Hindi naman sila magpapaaral. Diba? Pag nalagay ka nga sa alanganin yun, subukan mo utangan. Alam mo kung papautangin ka. Hindi ka nga papautangin nun eh. So, hindi na kailangan isipin pa kung ano yung iniisip ng ibang tao. Kapag may gusto ka, gawin mo. Diba? Gusto mo na extra income, ito na si I Am Worldwide, ito na yung sagot. Ngayon, yung mga iba, iisipin mo pa kung ano yung iniisip nila, ba't di mo na lang invite? Malay ba natin, di ba? Huwag mo na, tsaka huwag din pangungunahan kung ano yung iisipin nila. Tandaan nyo, baka iniisip nyo, ay madami ng pera yan. Ay, hindi niya na kailangan to. Ay, okay na. Hindi. Bakit ako ginagawa ko? Di ba? Okay naman ako sa kita ko sa pag-artista. May mga investments pa ako. Mga negosyo ng kaibigan ko, nakataya ako doon. Hihintay ko lang post-dated check. Clear. Buhay na ako. Hindi ko na nga kailangan si IM eh. Pero, alam ko kung paano sistema ng IM. Alam nyo rin kung paano. Ito talaga, kailangan na kailangan ko. Bakit? Kasi ayaw ko habang buhay nagtatrabaho ako. Ayaw ko na magpagmatanda na ako, pilit pa rin ako humingi ng projects para lang may pera. Ito nga, yung sila Mentor Kat, sila Mentor May, 6 years lang chinaga. 6 years lang. Siguro naman, 6 years from now, nasa trabaho pa rin tayo. Baka nga 15 years from now, nagtatrabaho pa rin. O ano ba naman tiyagain natin ng 6 years? Patagalin na natin. Tiyagain natin ng 10 years. Kasi part-time lang naman eh. Diba? Kaya huwag niyo naisipin kung ano yung isipin pa ng iba tungkol sa'yo. Dahil wala ka mararating, ikaw lang yung mahihinto. Totoo lang, wala naman mangyayari. Baka isipin niyo rin, ay, may pera na yan. May pera na yan, di niya kailangan to, mayaman na yan. Alam niyo, mga kapatid, mentors, ang totoong mayaman may pinanggalingan wala. Kapag nakita niya na ikaw rin nagsisipag, striving, di ba, dahil gusto mo umasenso, mas matutuwa pa nga yan. Mas gugustuhin ka pa nila makasama at re-respetuhin ka pa dahil nakikita nila nagsisipag kayo. Ganon ang totoong mayaman. Ang mga may pera lang naman na medyo mahirap lapitan o suplado mana lang yun. O baka nakachamba lang yun. Baka nataon lang, vlogger lang yun, na biglang yaman lang na hindi naman alam paano mag-handle ng pera dahil hindi naman siya nag-grow eventually. Diba? Mas madali pa nga lapitan yung may pera. Bakit? Kasi may pang-pay-in sila. So wag na wag niyo pangungunahan lagi. Ang tao wag niyo na i-judge. Diba? Walang masama tanungin. Huwag kayong matakot sa rejection. Actually, it's not really rejection eh. Ang tanong na naman kung gusto o hindi. Mali mo, baka hindi niya lang trip. Mali niya hindi niya lang trip. Bakit? Kasi ganun eh. Hindi naman lahat para dito eh. Diba? Tapos, dito, totoo lang, yung mga iba, busy. Busy lang yan, hindi lang interesado. Baka naman mali lang yung approach. Diba? Baka naman, uy, sali ka sa akin, join ka na sa IM. Hello, kahit naman ako, hindi ako sasali nun. Kwentuhan mo ko. Diba? Dapat ma-inspire ako, dapat ma-motivate ako. So, pag-share natin yung business, kailangan ma-motivate mo, ma-inspire sila sa kwento mo or sa kwento ng iba. O kung paano mo gusto gumangyari kay IM, ang mga pangarap mo, baka matuwa sila, samahan ka. Ngayon, sa mga iba naman, hindi rin ginagawa si IM dahil excuse ay busy. Ako nga napaka-busy kong tao. Tutuusin. Pero ginagawa ko pa rin. Kasi naniniwala ako may oras eh. Actually, sa IM nga, ang mga mentors talaga na humataw, wala nang oras, kulang ang isang araw. Kulang ang 24 oras sa isang araw. Humihingi pa nga kami ng konting time pa sa isang araw, Lord. Bakit? Gusto na yung umabot sa cut-off. Hindi excuse ang busy. Okay? Excuses lang yun. Isa pa, marami kasi dito, marami sa IM, kaya hindi nagsasucceed or konti lang ang kinikita kasi hindi naman talaga naniniwala. Alam mo yun? Hindi naman talaga naniniwala may mangyayari. Bakit? Kasi yun ang kilakihan niya. Kinalakihan niya kahirapan. Kinalakihan niya normal na buhay.
kinalakihan niya, yung mga sa paligid niya, wala naman pera. Hindi naman mayaman. Hindi naniniwala. Kailangan maniwala ka. Diba? Kailangan sa'yo manggaling, kailangan na ma-break yung cycle ng pagiging utak mahirap. Kasi ito marami dito mentors, marami dito sa IM. Ang background mahirap. Hindi ako nagbibiro. Background mahirap pero ngayon ang ganda ng buhay. Pero ang pamilya nila ganun pa rin Yun siya. Parents niya, parents noon, mahirap. Pero siya lang yung mayaman. Bakit? Brinake niya yung cycle ng pagiging utak mahirap. Kinilangan niya maniwala na may mangyayari sa kanya. At bakit hindi maniniwala? Nangyari na nga. Kitang-kita na nga dito. Diba? Ako nga, nag-start ako dito. Hindi ko biro mo, galing kami sa isang company before. Lahat ng mga top mentors, pati si Pres, galing kami sa ibang company. Na ako yung isa sa pinaka mga top doon. Tapos nung nagawa na si IM, hindi pa ako sumama. Ngayon, lahat sila top na. Ako yung bago palang dating. Diba, hindi ko nga iniisip, paano kaya to? Paano kaya magkakaroon ulit ng car? Paano kaya kikita ng malaki? Mentors, sa lahat ng sinalihan ko networking, ito yung pinakamalaking kinita ko sa isang linggo. Umabot ako ng 200K isang linggo. Diba? O 8 months, ayan 8 months. Bakit? Kasi naniwala ako. Anong ginawa ko? Naniwala ako. Pangalawa, nagdasal ako. Pangatlo, yes, mentor. Diba? Sunod, training. After training, ginawa ko. Ano pang ginawa ko? Hindi ako nag-quit. Yun lang yung mga lagi nyo tatandaan. Treat this as your own business. Huwag nyo ismolin si I Am Worldwide. Huwag nyo ismolin dahil barley lang to, benta-be. Hindi, huwag nyo ismolin to. Ang limit dito so far is 3 million per week. Huwag nyo ismolin to dahil porket maliit lang yung amount ng pay-in, yung package. Hindi, ang swerte nga natin na ganun lang kababa ang puhunan. Bakit ka mo? Tingnan mo lahat ng mga ano mo malapit sa office. O kanyari, mag-isip ka, fast food. Fast food like, halimbawa, Jollibee, McDonald's. Magkano puhunan? 40, 44 million, almost 50 million. Magkano kinikita nun per month? Siguro pinakamababa na, malinis na ito, siguro mga kalahating milyon. Diba? Kalahating milyon, isang buwan, malinis na. Kanyari, mahina, average lang. O compare mo kay MentorCat, magkano kinikita ni MentorCat per week, hindi bumababa ng 1M. Magkano pinuhunan niya? 198,800. Ano yung difference? Nakita mo yung difference? Mindset kasi ng tao, ng Pilipino, nasisilaw na bibilib sa mga malaking nilalabas na pera. Ay, wow, big time yun. Kasi kita mo, milyon-milyon ang pinuhunan niya para magtayo ng ganyan, no? Pero mas malaking kinikita nila MentorCat, nila MentorMe, na maliit lang yung puhunan. Yun kasi yung kailangan alisin na mindset. Si I Am Worldwide na nga ang paraan para magkaroon ng pagkakakitaan na posible magkaroon ng ganong klaseng income sa mababang puhunan. Kaya grinab ko na to Kasi hindi ako tatanga-tanga. Alam ko yung totoo. Nakikita ko na. Diba? Gusto ko rin maging ganun Kaso wala akong 45 million. Kung meron man ako 45 million, hindi ko pa ininegosyo yun. Manghihinayin pa ako, matatakot ako, kakabahan ako lalo. Bakit? Kasi hindi siya 198,800 na hindi ako kakabahan. So napaka-blessed na tayo na may I Am Worldwide. Ngayon, huwag niyo rin ismolin to dahil nga ang liit ng puhunan, di ba? Saan nakakita? Okay, pag nagtayo ka ng business, kahit anong halaga, 1 million, 2 million, o kaya 500,000, pag itinayo mo yan, kahit mag-kiosk ka ng isang kainan or anything, pag nalagay mo na doon, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Bakit? Nandyan na nakapwesto na, nagbayad ka ng renta, etc., etc. Kailangan trabahuhin mo na. Diba? Yung nga lang, may overhead ka, magbabayad ka ng tao, magbabayad ka ng renta, kuryente, etc. Ganun. Ito, yung pupuhunanan mo,
pwede mo naman ibenta pa isa-isa para mabawi yung exact amount na nilabas mo. Diba? Actually, you're just buying the package. Binibili mo lang naman eh. Parang kang bumili ng sapatos. Parang kung bumili ng sapatos, pwede mo manghinayang? Hindi. Suot-suot mo eh. O pag naglabas ka ng pambili ng package, ito hawak mo yung produkto, benta mo, inumin mo. Hawak ako. Pag binenta mo pa unti-unti, edi bawi na yung nilabas mo. Ang makulit nun, ano gagawin mo after? Pwede ka na kumita. Up ka na. Wala ka ng problema. Ganun ang negosyo ng IM Worldwide. Tsaka treat this as your own business. Para kunyari traditional na negosyo. Bakit? Kung ikaw ba may restaurant, papayag ka walang customer. Diba? Kailangan po-promote mo, kailangan i-market mo, kailangan tatrabahoy mo na may kumain sa loob. Bakit? May hinahabol kang renta. Ito, wala. Wala kang hinahabol na renta. Kita na lang. Diba? Kasi mahirap sa karamihan ng mga tao, masyadong spoiled. Masyadong spoiled sa mundo na hindi binibigyan halaga yung mga magagandang opportunity. So, yun lang, mentors. Na-share ko lang yun, no? Kasi, alam nyo, nandito ka na eh. Nandito na tayo, ba't di natin gagawin? Di ba? Nangyari na sa iba, imposibleng hindi mangyari sa atin. But you really have to believe. Kailangan bigyan nyo rin ng oras. Di ba? Hindi naman sa nagyayabang or anything. Hindi naman sa don't take this personally or wag nyo tanggapin to negative. To be honest, mas kailangan nyo to. And yet, ako, ginagawa ko pa rin ng todo. So, kailangan makita mo na yung dulo mo dito. Kailangan alam mo na kung saan ka pupunta. Kasi kung hindi mo rin alam saan ka pupunta, hindi mo rin alam paano magsisimula. Alright? So, yun lang. Thank you, mentors. Thank you for your time. Basta, tuloy-tuloy lang. Sabi nga ni Mentor Kat. Thank you. Maraming salamat po. Picture. Thank you yan. Thank you, Mentor Eric. Ayan, grabe. Sabi po sa inyo eh, talagang sobrang pag yun na talaga to the point. Walang time makapag kung ang pasikot-sikot pa. So, picture daw po tayo, Mentor Eric, for the remembrance and solo picture po muna by Mentor Eric, guys. Kaya open po ulit ng camera. Ay, grabe. Thank you so much po kayo. Kumakaway-kaway po ang ating mother mentor, Maritoni Fernandez. Hello po. Ayan, naka-heart, oh. Hello po, Miton, and nandito po. So, picture po tayo, guys. Okay, Mentor Dave, picture po ulit. Ayan. Mentor Eric, kayo po muna. Wait lang. Ayan. So, Pati ready po po. si Maritoni Fernandez, Mentor, solo picture din po. Spotlight ko po kayo. Okay po. Ito, wait lang po. Ayan. Alright. So, ready po. 1, 2, 3. Ayan. Okay, lahat naman po tayo. Okay. So, first page po, ready. And 1, 2, 3. Alright, last one. 1, 2, 3. Alright, thank you po. Thank you, everyone. Have a nice night po sa inyong lahat. Ayan. Hi guys, hi all. Bro, thank you. Bye-bye. Thank you, sis. Thank you. Ingat lagi. And see you soon. Bye. Thank you po, mentors. God bless everyone. So, see you on Sunday. May IBP po tayo, 7 p.m. And next Tuesday and sa Wednesday po, no? Every 7 p.m. po nandito ang Zoom. Announcement po, wala pong mawawala every time na may cross-line in action. Para po yung fire na meron po tayo, again, yung sinabi po ni Mentor Catherine, na again na yung 5 na dapat natin mo-consider na dapat nating gawin, magawa po talaga